Nagbanta si House Speaker Pantaleon Alvarez na aalisin niya sa pwesto ang mga lider sa Kongreso na hindi boboto pabor sa death penalty bill. Kasama sa binabangga ni Alvarez si dating Pangulo at kayo'y Pampanga Congresswoman at Deputy Speaker Gloria Macapagal Arroyo na kontra sa death penalty. May report si Tina Panganiban Perez. Seryoso raw si House Speaker Pantaleon Alvarez. Tatanggalin daw niya sa pwesto ang sinumang Deputy Speaker at Committee Chairman ng Kamara na hindi boboto pabor sa death penalty bill. Hindi banta yun. Talagang totoo yun. Oo. Tototohanin niyo po yun? Oo, siyempre. Sinabi ko na eh. Kasama sa binabangga ni Alvarez si dating Pangulo at ngayon Pampanga Representative at Deputy Speaker for Luzon na si Gloria Macapagal Arroyo. Anti-death penalty si Arroyo at sa kanyang administrasyon na abolish ang death penalty law. We have to replace her as the Deputy Speaker. Hindi naman kasi natin pinipilit, no, na sumama sa atin. But alam nyo, leadership kasi ito, no, yung bill na to, leadership bill to. Ngayon, kung hindi ka naman sang-ayon doon sa liderato, it will be awkward na kasama ka sa leadership. Sinikap ng GMA News na hingin ang pahayag ni Arroyo pero tumanggi ito. Binitiwan ni Alvarez ang banta matapos ang biglaang caucus na kanyang pinatawag kasama ang mga taga-PDP Laban at mga taga-Majority Bloc para pag-usapan ng panukala. Para raw makumbinsi ang mga kontra sa death penalty, ilalagay sa panukala na hahayaan na ang mga hukom na mamili ng parusa, kung kamatayan o kulong. Walang penalty of mandatory death. So, there will be no offense where the penalty is mandatory death, but reclusion perpetua to death. So, giving the option to the judge. Inalis din sa death penalty bill ang plunder dahil kasama naman na raw ang parusang kamatayan sa kasalukuyang plunder law. Ang ilang taga-majority bloc na kontra sa death penalty nanindigan sa kanilang posisyon kahit pakapalit nito ang kanilang chairmanship. Kasi nga meron a threat to remove from your chairmanship or from the majority bloc. Nasa kanilang burden eh. Pag ginawa nila yon, sila yung mapapahiya. Pero kahit palumusot sa Kamara, sa Senado, tila patay ang death penalty. Maliban kasi sa naniniwala ang mga senador na di raw ito sagot sa kriminalidad, kontra rin ito sa mga international na kasunduang nagsusulong sa mga karapatang pantao na pinasok ng Pilipinas. Hindi perpekto ang ating justice system at rehabilitative na ang ating penal laws. Hindi tayo pwede mag-violate ng niratify natin kasi international law, part ng law of the land. Ano? Yung treaty is inferior to a law. Kasi nga, a treaty is entered into by the President and concurred by the Senate, di ba? Ratified by the Senate. Wala naman kaming participation sa... May Supreme Court decision na raw doon, sir. Tignan natin. Hindi questionin nila. House Speaker Bebot Alvarez, let's talk about bills in the House. You know, sir, nung bago po kayo sometime in July, you already filed 2 bills. One was the reimposition of the death penalty, and the other one was the lowering of the age of criminal liability from 15 to 9. Unahin po natin, update on the reimposition of the death penalty, Speaker. Well, pumasa na siya sa subcommittee, I think yesterday. At hopefully, pwede nang dalhin sa plenary yon as soon as i-recommend na nung committee mismo. Are you getting a lot of support from your colleagues? How many are they? Wala namang problema. 291? We have the majority. So, this will pass? Yes. Kailan ho kaya, Speaker? By next year? Ang target ko dito before the Christmas break, matapos namin. And hopefully, baka pati yung lowering of age of criminal liability doon sa mga youthful offenders. Pero, Pinky, no, meron lang kasing misconception dito na yung youthful offenders, yung 9 years old up to, I think, below 12, no, na pagka na-convict sila, isasama mo doon sa mga hardened criminals. Hindi ganon. Pupunta sila doon sa pangangasiwa ng DSWD para ma-rehab sila doon. Pero kinakailangan kasi we have to impress upon their minds na meron silang responsibility sa society.
Na mali yung ginawa Na nila. mali yung ginawa nila. Yun yung punto noon. But Speaker, really, this will pass before you go on recess? Both? Kung maganda yung takbo, no? Pero kung hindi naman, siguro makamauna yung death penalty. So you are confident na mauuna yung, but before you go on recess, mapapass na po itong death Kasi penalty? kung pumasa na siya sa subcommittee, Yeah. so malamang tuloy-tuloy na yan. And what are you looking at? Are you looking at lethal injection? Are you looking at hanging? Ano ho ba? Sa akin naman, I would rather let the executive branch to decide kung paano yung But personally? execution. Sa akin, parehong patay yan eh. Okay lang. Kahit ano? Kahit ano. You don't mind? Wala akong problema. Inig naman sa Senado ang panukalang pagbabalik sa death penalty. Kaugnay niyan, makakausap natin si Mian Los Baños. Mian, ano ang takbo ng pagdinig dyan ngayon? Oo, alam mo, Rafi, kaiba doon sa Kamara, no, dito sa Senado, alam naman natin hindi prioridad itong pagsulong ng death penalty at nag-umpisa yung pagdinig ng alas 3 ng umaga, wala pang alauna ngayon, tinapos na ito. Alam mo, Rafi, umpisang tanong pa lang kasi ni Senator Drilon, kaugnay nung pagkakasama ng Pilipinas sa International Convention on Civil and Political Rights, kung saan nag-ratifika tayo at nag-confer tayo at sinasabi natin dapat i-abolish ang death penalty at hindi ito dapat ibalik sa bansa. Wala nang masagot yung DOJ kung paano natin ito, paano pa tayo makakalusot dito at paano mangyayari na maibabalik yung death penalty. Gayong kasama pala tayo sa isang international treaty na nagsasabing hindi tayo pwedeng maglagay o magbalik ng death penalty sa bansa, Rafi. Matindi ang oposisyon dito sa Senado. Ilang senador na yung nagpahayag kayo ng oposisyon. Sila Senador Risa Ontiveros, Senador De Lima, Senador Drilon, na basically ang argument lang naman nila dito, Rafi, bukod dun nga sa international law, hindi mabisang pangontra sa krimen itong death penalty, flawed ang justice system, kaya hindi nakakasiguro na tama yung pagsentensya ng death penalty. Hindi ito makatao, ang tatamaan lang daw nito ay mga mahihirap, Rafi. Okay, meron ba mga senador na pumapabor dyan sa Senado kanina? Yes, of course, meron din. Andyan si Senador Manny Pacquiao, isa sa pinakamalakas na boses dito sa Senado patungkol dyan sa death penalty na yan. Ang 2 pahina, yung kanyang opening statement, basically ang sinasabi niya, ang problema sa droga ang nagsisilbing compelling reason at heinous crime dahilan para dapat nang ibalik ang death penalty sa bansa. Si Senador Lacson, si Senador Soto, kasama doon sa 6 na bills, kasama tong 3 ito sa mga nag-file dito sa Senado. At basically, ang sinasabi ni Senator Soto, kahit ipasantabi natin yung heinous crime, pero dapat na ibalik ang death penalty sa issue ng high-level drug trafficking and manufacturing, Rafi. Okay, Mian, meron ba mga ahensya na inibitahan para maging resource person dyan sa ginagawang pagdinig tungkol dyan? At ano yung kanilang mga naging reaksyon? Okay. Ito, in summary lang, Rafi, PNP, DOJ, PDEA, PACC. Lahat yan sumusuporta sa death o reimposition ng death penalty sa bansa. Ayon sa kanila, hindi naman issue kung mabisang pangontra ba sa krimen ang death penalty o hindi. Ang sinasabi nila, particular itong DOJ, meron tayong compelling reason kung bakit kailangang maibalik ang death penalty sa bansa. Ang sinasabi ng PACC, there needs to be a retribution. Kailangan may matinding parusa sa mga gumagawa ng krimen. Dahil kung hindi natin ito gagawin, katumbas na rin daw ito ng kawalan ng hustisya sa bansa. So basically, almost lahat naman ng government agencies na tumalo dito, suportado itong panukalan na ito. Nagka-problema lang tayo, Rafi, itong tanghali. Tinanong na ni Senator Drilon na, o sige, kung papayagan natin yan, paano tayo lalabas dito sa international treaty na ito? Mukhang hindi na paghandaan ng DOJ ito, Rafi, wala silang masagot kung paano gagawin dito. So, lumilitaw na marami sa mga senador ang hindi pabor, majority ba? Ang sinasabi ni Majority Leader kayo nung tanong tayo ng numbers 50-50 ang bilang nila sa Senado. Dahilan yan, Rafi, kaya hindi nila makumit sa Administrasyong Duterte na kaya nilang ipasa itong death penalty dahil sa tindi nga rin ng oposisyon, hindi gaya sa Kamara na almost unified yung kanilang stand. Dito 50-50. Pero umaasa raw sila Senator Soto na kung ipo-focus lang nila sa high-level drug trafficking, yung papatawa ng death penalty, posible daw makakuha pa sila ng dagdag na boto. Pero hindi natin nakita itong issue ng treaty na kinasasangkutan o kinabibilangan ng Pilipinas. Kasi kahit mismo si Senator Lacson kanina, nakasama dun sa mga pro-death penalty, medyo hindi rin niya malaman kung paano natin tululusutan, Rafi. Okay, si Senator Soto ba pro o anti? Pro siya. Ang sinasabi niya kahit sa high-level drug trafficking man lang,
ay maipataw yung death penalty, Rafi.